wala kasi no. Alam mo, okay, may franchise. Ako talaga yung nag-welcome. Anyway, para sa host, of course, kay Ding Dong, sa tingin mo, ano yung mga dapat i-look forward ng viewers sa The Voice Kids? Hi, good morning sa inyong lahat. Mabuti safe kayo nakarating dito and we're so excited to share all these with you. Kung ano ang dapat napakarami. Coming from the success of the previous season, nakita natin kung gaano siya naging exciting in all aspects dahil nakita natin syempre yung chemistry at bardagulan ng ating mga hosts. Pero right now, syempre, meron tayong bagong host kaya very exciting to see yung sagutan nila, paano nila kukunin yung mga bago nilang mga alagaan, di ba, etc. So, pero more importantly, looking forward tayo dito dahil kids na talaga siya. Di ba, nakita natin kung paano yung naging dynamic sa previous season. Pero ngayon, mas magiging interesting siya dahil pag bata nang involved, iba talaga yung nagiging emosyon eh. Iba yung nagiging affinity natin sa pinapanood natin, lalong-lalo na kapag nakikita natin at nararamdaman natin yung kanilang sincerity, nararamdaman natin yung kanilang eagerness na makamit talaga yung pangarap nilang maging isang singer. So para sa akin, ito yung ultimate na aabang talaga natin. Pero Dong, nakapag-tape na kayo? Nakapag-shoot na tayo? Marami na kami nagawang mga workshops, activities around, but syempre, looking forward ako sa blinds na mangyayari pa lang. Okay. So far, hindi mo pa na-witness kung paano makipag-bardagulan si Pablo sa kanyang, like kay Stel or kay Julie or kay Dee? Sa backstage. Sa backstage. Pero syempre, nakikita naman natin sila, makikita natin sila paano sila mag-perform, di ba, as a band. Pero alam natin yung chemistry ngayon, relationship nila Billy, Julie, tsaka ni Stel. Kaya ito yung isa sa talaga makikita natin. Kasi alam natin, teammates sila, si Pablo at si Stel. Pero kapag nasa The Voice stage na, malalaman natin kung ano yung magiging difference sa kanilang, sa kanilang samahan, sa kanilang chemistry at relationship. Dahil syempre, iba na yung goal nila dito, di ba? Makuha ang best kids na para mapunta sa kanilang team. Pero syempre, hindi magpapatalo yung pinaka-bully ng lahat yan, di ba? Si Kuya Billy? hindi naman po na si Kuya Billy. Pero siya pinaka-kuya. Anyway, of course, Dong, syempre, hindi ka lang host eh. Ikaw din ang mga kasama ng mga talents, ng families sa before and after ng blind audition. So, paano mo pinaghahandaan yun? And ano yung mga nakikita mong scenario agad-agad? Sa tingin ko, never po kayo magiging handa talaga sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kahit nung experience ko sa last season, meron mga kids na rin kasi na sumali. Unfortunately, wala masyadong nakapasok talagang umabot hanggang dulo. So doon pa lang may snapshot ka na sa anong po pwede mangyari kapag The Voice Kids. And talagang emotionally difficult because syempre ang gusto natin, especially sa mga bata, makamit talaga nila yung pangarap. Ayaw natin na disappoint sila. Yes. At yun yung mga nangyayari talaga backstage. Kaya kung paano ako maghahanda sa paparating na blinds, hindi ko talaga alam. I guess yun talaga yung isang bahagi ng show na alam natin kailangan mangyari. Pero the best that we can do is just really comfort them and assure them that this is not the end, di ba, of their dreams. Marami pa po pwede mangyari and maaaring siguro isang magandang experience ito para sa kanila makapagtanghal sa entablado. Kasi especially dito, isa lang ang winner talaga, di ba? So, correct. Dapat mapapaghandaan nila kung paano sila tumanggap ng pagkatalo. And I think yun yung magiging role talaga ng ating mga coaches na may paliwanag sa kanila that, you know, this is a journey, di ba? This is an experience that not everybody will have. Pero in the process of doing all this, marami kang matututunan sigurado. Lalong-lalo na bilang isang bata. But of course, praktisado ka naman because may Zia and Sixto na pwede mong, nakita namin kung paano ka maging tatay. Yun na nga, kaya rin siya mahirap dahil parang may isip ko na parang anak ko na itong mga ito, paano kaya kung sila rin yung nandito, paano kung malagay sila sa ganitong sitwasyon. And yung mga kids, iba-iba ang iba-iba ang characters. Di ba? Merong
nakakaintindi, nakakatanggap ng defeat, merong hindi. Lahat yan hindi natin mapapaliwanag. So, which makes it more interesting and also challenging for me as a host. Ayun. Anyway, thank you and good luck sa iyo especially. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Dong and Don, yung nagtanong, ano? Ganda. Okay, let's have Miss Kate Adahar of Random Republica. Hi, good afternoon. My first question is for Julie. So you're the only female judge, no? How is your working relationship now with all the other judges, especially with the new one, si Pablo? A working relationship, para kasi mga brothers ko na kasi itong mga to eh. And ako kasi personally talaga growing up, parang one of the boys din ako. Kaya parang hindi nalalayo yung parang yung vibe ko whenever I'm with guys. So, pagkakasama ko silang lahat, parang komportable talaga ako. Tsaka alam ko na kahit na this is still a competition and may mga bardagulan moments kami, parang it's just a normal sibling relationship between them. And ano specifically yung hahanapin mo this season when it comes to the kids? Tsaka may preparation ka bang ginagawa kasi syempre mga bata. Anything specific? Well, actually, I've been saying this all the time. Pero ang hinahanap ko kasi usually yung someone who who's versatile, who can do a lot of things, someone na pwede mong turuan ng kahit anong bagay at pwede mong kasama sa pag-explore ng mga bagay-bagay. And ako this time siguro hinahanap ko yung talagang, kasi pag bata, di ba, charming sila eh, di ba? Siguro yung hinahanap ko talaga. And yung may connection, hindi lang sa akin, pero sa mga manonood. Thank you. Thank you so much, Kate. And of course, we got questions as well for our other coaches. And it's coming up next with Sir Robert Requentina of the Manila Bulletin. Sir Robert. Magandang hapon po. Okay, common question lang sa lahat. I'm sure kapag may nakikita kayong mga bata na nagpe-perform, naaalala niyo yung mga kabataan niyo when you were just starting in showbiz. What can you share? Yung when you were just starting in showbiz, like, naiyak ba kayo or nagtampo, something like that dahil meron kayong hindi mga nagustuhan when you were just starting sa showbiz? Ano pwede ikwento? What can you share? Sa atin ba lahat? Yes, lang po. Okay, sige, ako na lang siguro po magsisimula. Kasi galing din po kasi ako ng competition. Sumali po ako ng Popstar Kids nung I think I was 11 or turning 12. It wasn't easy at that time kasi medyo iba pa yung panahon kasi before eh. Talagang pagka nag-auditions ka, like kailangan pupunta physically doon mismo doon sa audition site. And before, sa isang variety show, this was SOP pa back then. And then parang naalala ko, parang may satellite area sila doon sa isang mall. Tapos nagkataon nandun kami ng family ko, like ako si mama, yung isang kong kapatid. Tapos, nalala ko, sabi ko, parang may auditions ata dun sa sige mama, try ko nga, ganyan. And then, hindi ko din naman talaga ina-expect kasi wala kaming dalang anything, wala kaming dalang requirements, like ID picture, something like that. Tapos, sige, okay na yan. Tapos, pinapasok kami ng isang talent coordinator doon kasi parang isa naman ako doon sa mga nauna. And then, hindi ko din in-expect kasi nakapasok ako ng screening hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. Tapos, every now and then, nagkakasakit ako palagi. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, like, nasa-stress ako, like, hindi ko alam kung ano ba yung mga sunod. Ang dami kong iniisip as a kid. Tapos, syempre, hindi ko pa alam kung ano yung mga dapat kong i-expect, kung ano ba yung mga dapat kong gawin kapag nandun ako. And then, nung nandun ako sa competition, syempre, nung first sasalang ko, parang kinakabahan ako. Pero sabi ko, sige, enjoy ko na lang to kasi baka, alam mo yun, like, once in a lifetime lang itong moment na to eh. So, might as well, enjoy. And then, siguro, kung hindi man ako pala rin, okay lang, I'll go back to school, mag-aaral lang ako ulit. Total yun naman din yung gusto talaga ng mga magulang ko. And then, hanggang sa nagkaroon ako ng callback.
hindi ko rin to ine-expect. Sabi ko kasi parang hindi talaga to para sa akin. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy ng opportunities, nagkaroon ng mga offers, ganyan. And then I became a member of a group. And then I became a mainstay of variety shows. Tapos I also had a chance to make my own album, mga singles, ganyan. Sabi ko parang, okay, maybe talagang nilaan talaga ito ni Lord para sa akin. There were certain hardships kasi parang minsan hindi ko alam kung saan pupunta yung journey ko. Kasi bata pa nga ako, di ba? Tapos darating sa awkward stage, parang darating din sa point na parang wala nangyayari or dapat ba mag-stop na lang ako, mag-quit na lang ako siguro. Tapos sabi ko sa sarili ko, hindi, kasi binigyan ako ni Lord ng ganitong klaseng opportunity. Binigyan ako ni Lord ng ganitong klaseng mga talento, so I'm going to use it. Kasi ginamit niya akong instrumento para makapagpasaya ng mga tao and makapag-inspire ng mga tao, especially ng mga kabataan. So yun yung parang naging feeling ko ito yung purpose ko in life. It's really to inspire them through my craft, and I'm happy because I'm still doing it and I'm still here. Siguro I'll just go next. Hi, everyone. And everyone online. Apparently, we're live online. Kind of similar with Coach Julie as well. Siguro alam naman ng halos karamihan na nagsimula naman ako dito sa GMA when I was 4 years old. Dito ako na-discover sa kabila pang studio. And kung i-compare ko yung childhood work ethics namin before, it has completely changed now. Kasi now, alam naman natin dito sa Pilipinas, tayo isa sa pinakamagagaling na mga awit pero magaling din mangopya ng mga ibang artists abroad. Pero now, we are actually making a name. For example, SB19 and other groups and other artists as well who has made it elsewhere. Kaya yung way of trying to get it elsewhere kaysa dito lang sa bansa natin, it's more possible now. Kaya yung opportunities it's so open and nakakataba ng puso, especially seeing all these kids na who are absolutely amazing kahit papaano. We've witnessed it din sa generations, The Voice, wala pa si Pablo nun. We've witnessed kids din there. And we witnessed defeat, we witness triumph. Lahat kasi it's a roller coaster ride. Kaya yung work ethic, yung mga natutunan namin bilang kung paano kami mag-survive ika nga sa industriyang to, because it becomes pretty cruel kahit anong edad. It becomes very, very fragile. Kaya itong mga bata, sana they become an inspiration to a lot of people sa manunood ng programang to. Hindi lang dahil nagsimula kami, bata pa kami. Kasi no matter what age, you can start anything, di ba? Kasi pangarap to ng tao. It's just such a beautiful thing to see innocent children having their dreams and fulfilling their dreams. Even makatapak lang sila dito sa entablado without knowing kung papasa sila sa next round or not. Just the experience pa lang, it's a lifetime core memory. And sana makita ng lahat ng tao. That's why it's such a beautiful program to have. And it's such a beautiful program to watch, especially that we're dealing with kids. Kaya we all, lahat kami, Sir Ding Dong can relate as a father. I can also relate as a father now. And yung mga kasamahang other coaches as kuyas and ates, we all can actually teach them. But funny enough, yung mga bata ngayon, marami rin kaming matututunan. Kaya it's a give and take relationship right now. So, thanks. Ako naman po, hello po, magandang araw. For me naman po, it's a different experience from them. Kasi ako po talaga, I started singing, I think high school na po talaga. Before, nag-try po ako na i-pursue yung singing. But I guess, iba talaga yung iniisip ko lang nung bata ko. And
siguro dahil hindi rin sapat yung parang kakayanan ko, or syempre dahil bata ako, hindi rin kaya ng parents ko supportahan ako financially, parang hindi rin ganun kadali sa akin na mag-aral or mag-take ng mga, alam niyo po yung mga lessons or everything. Kasi nga dahil kapos din po. So parang nag-iisip na lang po ako ng ibang way na pwede kong gawin para lang po ma-express yung sarili ko, yung talent ko, which is nag-focus po ako sa dancing. But yung singing naman po kasi, masasabi ko pong meron na po akong talent nun before. But I guess, yung maganda sa panahon po ngayon, sobrang ang daming mas access yung mga kabataan sa pag-aral ng kanta. Of course, meron tayong internet, madaling mag-aral ng kanta. And of course, kahit sa internet, may mga libreng vocal lessons, may mga libreng ganon, may mga affordable na mga vocal teachers. Hindi katulad po dati na talagang pupunta ka talaga sa mga bahay-bahay or sa mga lugar nila para makapag-vocal lessons. But now, kahit sa bahay nyo, pwede kayo sa internet, online, or pupunta yung teacher. Basta marami na pong access ngayon yung mga kabataan. And of course, super happy rin kami na marami ding mga ganitong klaseng programa na tumutulong and mas pinapatatag pa yung pangarap ng isang bata na may nakasuporta sa iyo, naniniwala kami sa iyo, and very welcome kayo to join any competition basta naniniwala ka sa sarili mo at alam mo meron kang talento at bagay na bagay ka dito. So, The Voice Kids is very, for me, blessing din. Not only for me, but also to all the talents na handang sumabak dito sa blind audition. Kasama ang kanilang supportive parents. Kaya naman po, ayun, super happy na naging part kami nito dahil magiging bahagi rin kami ng buhay ng mga bata na nangangarap. Katulad namin before. So, ayun po. Hello po, ako ba si Pablo? Pakilala po. For me naman po, honestly, ako po kasi wala akong masyadong experience nung kabataan ko po. Pero ang alam ko lang, mahilig po talaga ako umawit. Tapos every time po siguro na nakakita ko ng child na kumakanta, sobrang nai-inspire ako. Kasi doon din po kami nagsimula, lalo na po ni Miss Tel. We're fairly new sa industry pero we also had our share of challenges. Talagang merong point na talagang mag-give up ka. Pero back then, nung nagte-training kami, ang nasa isip lang namin nun, gusto namin mag-training araw-araw, gusto namin umawit, gusto namin ma-experience, makapag-perform sa malalaking stage. Ganon din po yung mga kids. Parang sobrang puro ng intention nila. Ginagawa nila yung bagay kasi yun nga po, yun yung pangarap nila, yun yung parang gusto nilang gawin sa buhay, yung umawit, or even just to entertain people. Every time na nakikita ko sila, parang kapag napanghihinaan ako ng loob, naaalala ko yung nag-uumpisa pa lang yung SB19 kami ni Nestel. And through that, na-motivate ako, na-inspire ako. So, this kind of platform, The Voice Kids, sobrang blessing po siya sa akin kasi parang nare-relive ko yung feeling nang nagsisimula pa lang kami ng SB19. Kaya sobrang excited na ako ma-meet yung mga bata. Thank you so much. Thank you so much, Sir Robert, and to our